Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. So ang pag-uusapan natin mga kababayan ay ito pong kaganapan sa West Philippine Sea. Actually, kahapon po sa ating bansa, meron na namang ginawang panghaharas at paninira itong mga Chinese Coast Guard, no? Kabilang ang kanilang Chinese militia vessels. So dalawa po ito, no? Actually bago yung panghaharas sa ating Rory mission diyan po sa Ayungin Shoal, meron din pong hinaras at parang mga asong ulol na buntot yung isa nating Coast Guard ship, no? Grabe itong mga Chinese, gawa nito eh. Ito sell out ito, no? Naloko tayo nito, no? Pero bago po tayo magpatuloy, tayo po ay magbibigay pugay at pasalamat sa lahat ng ating channel members, followers, subscribers, mga nagla-like at nagsi-share ng ating mga videos, at ganoon din po sa mga nagbi-video replay, mga nagsi-share ng kanilang blessings, ganoon din po sa mga kasamahan natin, mga regulars natin diyan sa ating video premiere. Active na active sila sa chat box. Hindi ko na kayo babanggitin ha. Ang dami nyo eh. Tulad lang kanina. Alas 4 ng umaga dito, nag-premiere tayo. Eto, an hour after, natapos tayong manood ng mga balita sa UNTV at PTV. Nakita natin ito. Actually, itong sa PTV, na-save ko na to kahapon. Nag-iipon lang tayo, no? Eto na po, para lalo kayong magngit-ngit, no? Yung mga pro-China dito, tiyak tuwang-tuwa eh. Ididepensa pa itong mga kalokohan ng Chekwa sa atin. So eto po mga kababayan, PTV, courtesy nila ito, 4 minutes and 37 seconds video. Ang title po ay Ilang Barko ng Pilipinas sa West Philippine Sea muling nakaranas ng panghaharas mula sa China. Eto po. Nadiskubre ng mga dalubhasa na hindi na magandang kalidad ng mga coral reefs kasunod ng isinagawang marine scientific research sa Pag-asa Island. Yan ang ulat ni Ryan Lesigas. Tulad ng inaasahan, muli na namang nakaranas ng panghaharas mula sa barko ng China ang ilang barko ng Pilipinas. Ito ay kasabay ng pagsasagawa ng marine scientific research sa ilang sandy case sa Pag-asa Island. Pasado alas 10 nitong Marso 21 nang maglayag ang BRP Datu Sanday at BRP Datu Pagbuaya. Lulan ang mga dalubhasa mula sa UP Biology, BFAR, Philippine Coast Guard at National Fisheries Resources and Development Institute. Inabot ng ilang minuto ang pagkikipagpatintero ng BRP Datu Pagbuaya at BRP Datu Sanday sa naglalakihang barko ng China. Unang sumulpot ang China Coast Guard na may bow number 5204. Pilit na hinaharang ng CCG ang dalawang barko ng Pilipinas. Nagsagawa rin ito ng dangerous maneuvers. Pero sa diskarte ng mga barko ng Pilipinas, nalito nila ang CCG. Dito na tila humingi ng saklolo ang CCG sa ilang pang Chinese militia sa pamamagitan ng pagpapatunog ng sirena. Dito na lumitaw ang hindi bababa sa 15 Chinese militia vessels na nagsagawa din ng mapanganib na maniobra. Umabot pa sa pagkakataong nasa 100 metro na lang ang layo ng mga barko ng China sa BRP Datu Sanday. Pero nakalusot pa rin ang barko ng Pilipinas at matagumpay na nakapag-dive ang mga marine scientist mula sa UP at BFAR. It is important for us to highlight the fact that the entire duration of the marine scientific research conducted jointly by the Coast Guard and the Bureau of Fisheries and Aquatic Resources have been done for more than 4 hours. Despite of the presence and provocative action of Chinese Coast Guard vessel, our BFAR personnel, especially those sailors who are manning these vessels, still was able to deal with them professionally and was not provoked and did not end up being the result of a much more escalatory action coming from BFAR.
Sa inisyal na resulta ng assessment, lumalabas na hindi na maganda ang kalidad ng coral reef ng Sandy Cay 1 at 2. Sabi ng UP biologist na si Dr. Jonathan Anticamara, pawang maliliit na corals na lang ang nasa paligid ng Sandy Cays. May mga nakita pa naman daw na malalaking corals pero patay na ang mga ito. Kapansin-pansin din daw na maliliit na isda na lang ang naninirahan sa lugar. Bagay na ipinagtataka ng mga eksperto, gayong hindi naman ganun kadami ang nangingisda sa lugar. So overall, what we found is that for both fish and corals, there seems to be a suggestion that these reefs are not healthy anymore. It's because the dead corals and the few big fish, in fact, the lack of big fish. So in many of the reefs that I survey around the Philippines, because I do national surveys, when you see reefs that are lacking big fish, typically this indicates overfishing. Isa pa sa napansin ng expedition team, ang tambak ng patay na corals sa Sandy Cay 2. Paliwanag kasi ni Auntie Camara, tila hindi natural ang pagkakatambak ng mga corals. Napansin din daw nila na hindi magkapareho ang species ng mga buhay na corals sa paligid ng mga sandbar kung ikukumpara sa nakatambak. Indikasyon na maaaring galing ito sa ibang lugar. Those live corals that we saw that are foliose or kind of rose type underwater are suddenly now covered in a massive pile of rubble. Almost half of it is now covered. This is not common. If there's a wave that brings this rubble from, let's say, from the exposed area, it will be probably a gentle, not a sudden cut, like the whole colony is cut into half. One with a really tall cover of rubble, the other half is clean. There's a sharp edge, as if it's been put there. Sabi naman ng PCG, posibleng isa sa mga dahilan sa hindi masiglang reef sa Pag-asa ay ang presensya ng naglalakihang barko ng China. Mula dito sa West Philippine Sea, Ryan Lisiges para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas. O, yan po, mga kababayan. Another one. Diyan po yan sa ating, I think, Sandy Cay. No, tinanong ko po yung ating kaibigan from Palawan, yung palang Sandy Cay, sabi niya, malapit sa Zambales. Ito na naman tayo sa Zambales, no? Sa isang content natin, mga kababayan, no? Nakakagalit talaga. Parang tingin ng China sa atin, talagang pag-aari nila tayo. Dahil dito, sa mokong na ito. Maalala nyo, ulit-ulitin natin. Napikon na yung isang Chinese official at isiniwalat yung dapat hindi isiwalat. Kasi, pinabubulaanan ng mga tauhan nitong Prime Minister ni Baal yung ginawa nilang gentleman's agreement between him and yung amo niya na si Xi Jinping. Grabe, ano? Akala ko matino eh. Akala mo sasabi nila, gagawin ko ito, mawawala ang korupsyon. Wala. Pinalibutan ni Digong ang sarili niya ng mga sinungaling. Yan. No? Mirin nyo, gentleman's agreement. Siniwalat nung inchik na opisyal, nung Chekwa na yun. Na sinasabi, uulitin ko. Uulitin ko. Na hindi tayo magdadala ng building materials dyan sa BRP Sierra Madre. Tapos, pag tinupad natin yon, sila naman daw ay papapasukin yung ating isang barkong Rore, yung resupply. No? Mga gago pala kayo eh. Bakit nag-agree dyan itong si Prime Minister ni Baal? Bakit nila papapasukin? Kung kanilang man yun. Diba?
Ang gago ng kasunduan nila noon. Inuto lang tayo. Silang dalawa nag-utuan. Dinamay pa tayo. Kung talagang sinasabi ng China na kanila yun, hindi sana. Hindi na sila makikipagkasundo sa atin. Hindi. No? Sabi nila, sige, sa inyo naman yan, pero papapasokin namin kayo. Ha? Di ba ang gulo? Ang gulo mga kababayan. Hindi lang ako makaganito kasi mga tulog pa yung kasama ko eh. Umagang umaga dito. Kaya ang dilim dito. Idadaan na lang natin sa pabulong. Di ba? Sinasabi ni Harry Roque, si Talakito, at ni Alan Cayetano na dating DFA ni Digong, no? Na wala daw usapan. Walang ganun. Ikalaunan, ano nangyari? Nabuking. Ano pang sabi ni Harry Roque? Panoorin yung video natin dyan, no? Na sinabi niya, gentleman's agreement yun. Verbal lang. Sa pagkakaalam ko verbal lang. Walang written, walang memorandum, walang kasunduan sa papel. Verbal lang. Naalala nyo yung dalawang Alan na ginawang Speaker of the House ni Digong? 'Di ba si Peter Alan Cayetano saka si Alan Velasco, si Alan Lord Velasco na sinasabing hati sila ng term. Pero ayaw i-give up ni Cayetano. Kaya ang ginawa ni Digong, sabi niya, pinaalala niya, di ba meron tayong gentleman's agreement? Verbal! So yung gentleman's agreement ay doon lang sa mga nag-usap. Ibig ba sabihin, pag pinalitan ka na, pwede mong ipasa yung gentleman's agreement? Paano pag di ako nag-agree? Di ba? Ganyan ang ginawa ni Digong at ni Xi Jinping. Akala ni Xi Jinping, presidente pa rin itong si Prime Minister ni Baal. Di ba? Kaya ganyan ginagago tayo. Ang totoo palang plano ng China, baka hindi naman sinabi kay Prime Minister ni Baal, huwag kayong magdala ng supply dyan, ng building materials. Kasi, hahayaan naming mabulok yung barko na yan hanggang sa tuluyang lumubog sa tubig at kami naman ang papalit sa ayungin. Umoo ito. Gago. Akala ko ba matalino to? Sabi nyo matalino, magaling. Nautok tayo. Mas worse ka pa pala sa dilawan. Sell out ka, Prime Minister ni Baal. Tapos todo depensa ang mga minions niya. Gusto pa na siya ang mamuno ng bansa o yung anak niya? O anong masasabi nyo ngayon dyan? Ha? Hinaras yung mga scientist lang yun sa Sandy Cay. Sabi ni Friend sa Palawan, dyan daw po yan malapit sa Zambales. Dyan na naman sa bayan naming Zambales. Talagang, ewan ko mga kababayan, kasi yung isa nating eco-content, malalaman talagang mumurahin mo sila no? Yung mga ibang LGU dyan sa bayan naming Zambales. Buti na lang may mga pumapalag ng mga kapwa namin Sambalenyo. Hitamon Sambalenyos, tayong mga Sambalenyo, hindi naman tayo mga Tamilmil. Mabisi to. Iniloklok mo ang LGU, pero silang naghari-harian. Di ba? Doon sa another video natin yan. Ang sarap talaga nila litsunin, no? Litsunin sa mura. Ewan ko, mga kababayan. Kaya ito, anong nakita nung UP biologist ba yun? Yung researcher? Ang galing mag-English Hirap na siyang i-explain yung ano niya. Pero English pa rin. Hindi siya makapag-Tagalog. Pilipino ba talaga yun? Di ba? Pero ang galing niya mag-English, sabi. Di ba? Pero Tagalogin mo na kasi para maintindihan namin. Naintindihan niyo ba yung sinabi nung lalaki, yung researcher? Ako? Tinitignan ko na lang yung yung video. Sabi ko sira-sira na. Di yun lang.
Ang sabi niya pa, iba na daw yung ganito. Sa English iba na. Sabi ko, isa lang yan. Itinambak. Sinong tumambak? Yung mga fisherman natin? Yung Coast Guard natin? Yung BIPAR natin? Hindi. Sino? Eh di yung mga nandong mga illegal alien, yung mga mang-aagaw, yung mga kakampi nitong mga gunggong na ito, si Prime Minister ni Baal. Eto pa, yung kagaguhan nila, mga kababayan. Sige, dagdagan natin, no? Tayo naman, puro lang tayo daldal. Yung mga barko nila naglalakihan. Tayo, hindi. David and Goliath buti pa nga si David may isling tayo wala. Di ba? Yung Coast Guard nila may water cannon. Anong laman ng Coast Guard natin? Di mga Coast Guard lang. Anong meron sa barko ng Coast Guard? Di mga Coast Guard. Ano pa? Yung pagkain nila. Meron ba tayong water cannon? Sa akin pong pagkakaalam, wala daw po. Tinanggal. Ang tanong, sinong nagpatanggal? Di ba? Kaya, wala. Puro lang tayong parang cat and mouse. Tayo yung mouse na hinahabol ng pusa. Bakit ganun? Kasi laki-laki. Goliath David tayo. Huwag yun na i-compare sa David and Goliath. Sabi ko nga kanina, buti pa si David, merong sling. Yung parang tirador. Tayo, anong meron sa atin? Wala, pride. Habang wina-water cannon ka, yay! Ikot-ikot! Diba sa amin, dangerous maroovers, ikot-ikot. Ano pa meron tayo? Kagalingang magmaniobra. Maniobra dito. Hanggang ganun na lang tayo, wala na. No? Habang binobomba ka ng mga ilang, yung lakas ng tubig, parang, sige, tirahin nyo ako kung kaya ninyo akong matira. Wala man lang pambawi sa water cannon, di ba? Kasi tinanggal Hindi nilagyan. Anong purpose ng Coast Guard mo? Paano rin mo i-deter yung mga dapat mong i-deter? Wala. Megaphone. This is Philippine Coast Guard. You are advised to leave the Philippine territorial waters. Kung ayaw umalis, ano gagawin mo? Nakakasawa na mga kababayan. Ilang beses na ito, di ba? Hindi na nga hundreds yan thousands na. Pero wala. Hindi man lang sa sobrang yung ewan ko. Sobra yata nating bait. Ayaw nating manakit. Yung China, panay ang panakit sa atin. Dito lalo kayong magngingit-ngit mga kababayan Hindi makatotohanan yung sinasabi nila sa mga media, no? Mukhang yung sarili lang nila ang niloloko nila. Eto tingnan nyo Papanood ko sa inyo itong video ng PTV. PTV ulit. PTV pala ito. Ala ko UNTV, pasensya naman. Ito po yung latest na kaganapan dyan sa West Philippine Sea. 2 minutes and 7 seconds video. Ang titulo, Barko ng Pilipinas na unay sa May 4, muling hinarang ng barko ng Chinese Coast Guard. Eto. Muli na namang hinarang at binomba ng tubig ng mga barko ng China ang resupply boat ng Pilipinas na papunta sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Narito ang report. Kita sa video na ito mula sa Philippine Supply Vessel na unay sa May 4 kung paano sila hinarang ng China Coast Guard Vessel BN21551 pasado alas 6 kaninang umaga.
Papunta ng Ayungin Shoal ang sasakyan ng Pilipinas para sa rotation and resupply mission nito sa mga sundalong Pinoy na nakadistino sa BRP Sierra Madre. Kapansin-pansin na ilang metro lang ang layo ng dalawang barko. Makalipas ang 1 oras, nagsagawa naman ng reverse blocking maneuver ang sasakyan ng China sa Unayza Bay. At makikita rin sa aerial video na muntik pang magbanggaan ng dalawang barko. Bandang 8:00 sinimula ng China Coast Guard na bombahan ng tubig ang sasakyan ng Pilipinas. Noong una, sinubukan pa itong iwasan ng Unayza Bay. Pero makalipas ang 20 minuto, napuruhan na rin ito ng water cannon. Maya-maya pa 2 CCG vessels na ang nagtulungan para bombahin ng tubig ang sasakyan ng Pilipinas. Tumagal pa ito ng ilang minuto. Dahil sa patuloy na pambubomba ng tubig, nagkaroon ng mga matinding pinsala ang Unayza Bay. Nagawang makalapit ng BRP Cabra ng Philippine Coast Guard sa resupply vessel para umalalay. Di nagtagal sa kabila ng pangharas ng mga barko ng China na ilipat sa Rigid Hull Inflatable Boats o RHIBs mula sa Unayza Bay ang 6 na tauhan ng Philippine Navy at ang mga inihahatid nilang supply. Kaya naman bago magtanghali, matagumpay na naihatid sa BRP Sierra Madre ang cargo. Samantala, sa gitna naman ng girian, nakapaglagay ng floating barriers ang Chinese Maritime Militia sa dagat sa tangkang pigilan ang pagpasok ng iba pang barko ng Pilipinas sa Ayungin Shoal. Dominic Almelor para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas. O, ayan po. Yan po yung gawa nito ng kanilang gentleman's agreement. No? Bakit? Yung bang Unayza Maypor, merong building materials. Yun ang usapan nila eh. Diba? Nang usapan nila. Ano nakita nyo? Provision para sa ating mga kasundaluhan doon sa BRP. Tingnan yung kagaguhan nila. Winater kano na naman tayo. Oh, wala. Pinalibutan, the same kwento na naman, the same na naman ang pangyayari. Just like deja vu. Ganyan yan. Deja vu. The same thing happened all over again. Deja vu for 1,000 times. Pero wala. Okay lang tayo. Sige. Diba? Ang tanong dyan, kailan matatapos? Hindi natin alam. Sino may kasalanan? Ano ang sabi nito? Dun sa video natin na yun, na nandun siya. Ano sabi nito? Mga Pilipino ang may kasalanan. Mga Pilipino ang nagpro-provoke. Siguro hindi siya Pilipino. Ang sinisisi ay ang mga Pilipino. Diba? Siguro ito, hindi na to Pinoy eh. Nagpalit na to ng citizenship. Nagpalit ka na ba ng citizenship, Harry Roque, as Chinese? Diba? Nagpunta pa yan sa China. Tapos nag-vlog ng ganon. Sinabi niya, inamin niya dun sa video na yon na merong usapan na talagang ang plano pala ng China ay tuluyang magiba ang BRP Sierra Madre, lumubog sa tubig at aangkinin na nila ang Ayungin Shoal. Nakita nyo yung sa video, yung kagaguhan nila. Di ba? Oh, ang tanong, yang bang gentleman's agreement ay ipinaalam kay Pangulong Bongbong Marcos at nag-agree siya? Walang sinasabi ang Pangulo. Only si Prime Minister ni Baal at yung amo niyang Chekwa ang gumawa niyan. Kaya dapat itong si Digong tawagin yan sa Kongreso. At sino pa ang dapat ipatawag na kasama nitong nanggago dyan sa West Philippine Sea, mga kababayan? Ang tindi, no? O, eto pa. Hindi na ibalita doon kung ano nangyari doon sa Unayza Maypor. Winater cannon eh. Yang water cannon na yan, no? Para kang siguro yung bumbero dyan, yung hinose ka. Eto, mga kababayan. Sabi sa GMA News Online, PH supply vessel, watered cannon by China, Coast Guard, sappers
heavy damage. Hindi na ibalita ng PTV. Hindi niya siguro nakita. O late niya nang nalaman. Ito rin yung the same na boat natin na nasira at nasugatan yung 4 na Philippine Navy. Yung sakay niya, yung una to. Basag yung windshield nito eh. Yung salamin. Oh, ikaw ba naman bombahin ng bomberong yung ano yun, yung PSI ba tawag diyan? Yung lakas nung pagbomba sa iyo. O siguro na-repair na yung salamin, balik ulit a week after yan. Ha? Bakit every week? Eh syempre, kailangan busugin yung mga sundalo dun. Hindi ko po alam. Hindi po binabalita sa akin ng ating friend yan kasi that's a very sensitive information at ayaw nating magbalita dito ng mga ganong impormasyon. Kung gusto nyo, kayo na lang maghanap niyan. Pero ang ibabalita lang natin ay kung ano lang po yung sinabi sa atin na hindi sensitibo. Para wala tayong issue. Ito, basahin natin tong balita na to. A Philippine vessel carrying supplies for Filipino troops stationed at the BRP Sierra Madre suffered heavy damage after receiving a water cannon blast from the mga Chekwa. Ayoko na magmula. Masarap sana. Pasama ko si Harry Roque. Kaso nagpipigil tayo kasi tulog pa yung mga kasamahan natin. In a series of updates to the media, the AFP reported that as of 8:52 a.m., the Oneisa May 4 sustained heavy damage due to the continued blasting of water cannons from the repeat ito, 2 CCG vessels. This is just a deja vu. Kaya nga sinabi kong deja vu. Na-repeat all over again. Kung gusto nyo malaman yon, panoorin nyo yung unang Matrix. Sinabi ni Keanu Reeves, deja vu. The CCG have continuously impeded the voyage of the Oneisa May 4, a civilian contracted ship and its escort vessels on Saturday. Ayan, civilian vessel pero contracted siya ng AFP. So, ito po, ang dami na pong sinabi diyan, pati yung meron pong statement yung yung National Security for West Philippine Sea, hindi ko na po sasabihin dito. Paulit-ulit lang ito. No? Wala po eh. Ang pinagmamalaki ng China na sila daw ang magiging caretaker of the sea, magiging peaceful daw, pero hindi po nangyayari yan. They are not peaceful. They are violent. No? Kasi nga po, in-enable nito. Ito. Kaya dapat talaga patawag siya. Kasi gusto siyang patawag ni Castro sa Kongreso. Simula nung nalaman yung lumabas na kanilang gentleman's agreement. So, ang tanong dyan, talaga, sino ba talaga ang gustong magpatanggal ng BRP? Sino ang nangako sa mga inchik? 2 lang yan. Yung magkakamping presidente, mga former president, hindi si Erap, hindi si Panot. Yung 2. Yung isang maliit at isang prime minister ni Baal. Yan. Sipin ninyo. Anong ginawa ni Gloria sa West Philippine Sea? Dami pong alam dyan, yung ating kaibigan sa Palawan. Sinasabi po yan. So ito, panghaharas, pangbubuli, pangwawater cannon, ayon kay Harry Roque, ay kasalanan ng mga Pinoy. Bakit nating kasalanan? Kasi hindi tayo sumusunod sa gentleman's agreement ni Digong? Ang tanong, si Digong pa rin ba ang presidente? Si Digong na inayawan niya ang mga Western powers kumampi sa China at Russia? Baka nga kung gusto niya, pati North Korea kakampihan niya eh. Mapaghahalata na siya niyan. Di ba? Na komunista, sosyalista ang gusto niya. Ano nangyari? Ginago rin siya ng China. Kaya bumalik siya sa Amerikano. Di ba? Pinabalik niya yung BFA, yung Visiting Forces Agreement. Nandiyan yan sa vlog natin.
siguro napagtanto niya, nilinlang siya nung mga nakapaligid sa kanyang tsekwa. Lahat ng mga nakakuha ng kontrata, no, most of the government contracts, ang nakakuha ay mga inchik. Diba? Yun na lang naglagay ng satellite, no, diyan sa ating mga military base, yung Dennis Uy. Ha? Inchik. Walang kaalam-alam yun sa ganyan. Siya ang naglagay nun. Inchik. Na taga Davao. Oh. Sino pa? Karamihan dyan. No? Na-infiltrate ng inchik ang gobyerno ni Panot. Hanggang ngayon, nililinis pa. Oh, naalala nyo yung 36 ng mga auxiliary members ng Coast Guard ng mga inchik? Iimbestigahan yan. Diba? Si Dan Fernandez, si Congressman Dan Fernandez, nandyan din sa video natin. Tinatanong niya, meron ba silang permit? Kasi alien sila, alien. Meaning, hindi sila mga Pilipino. Wala silang lahing Pinoy. Pure Chinese. Nandun sa loob ng Coast Guard. Diba? Ang laking kagaguhan ang ginawa nito. Sell out siya sa West Philippine Sea. Parang ipinagkaloob niya na ang ating soberenya sa mga Tsekwa. Tapos todo depensa pa yung mga kaalyado niya. Hindi kayo naging transparent eh. Kaya ano iisipin ng tao? Di sell out kayo. O ngayon nakikita sa action na ang tangi palang layunin ng China ay tuluyang bumagsak ang BRP Sierra Madre. Di ba? Huwag kayong magdala ng building materials diyan, papapasukin namin kayo. Eh sino kayo? Bakit? Kayo ba ang tinalaga naming gwardiya sa aming pag-aari? Bahay namin, parang ang analogy, bahay namin, kaya mo kaming papasukin, may kondisyon ka pa. Sino ka? Gwardiya ka lang. Di ba? O yung mga guard. Di ba? Yung mga guard, nag-hire ka ng security guard, bantayan ng labas ng bahay mo. Eh pag nakita kayo, gaganon pa yan, ma'am, sir, okay. Sasaludo pa. Eh itong mga Tsekwa, di ba? Feeling nila, yung binabantayan nila, ay kanila na? Ha? Gunggong. O ang tanong dyan, ano naman gagawin natin? Diplomatic protest. File ng diplomatic process. May nangyayari ba? Wala. Sabi nga si Bato, naaasar na nga rin si Bato eh. Sabi nga ni Bato, ayan o. Ito, matagal na to. Nakasave lang sa akin ito. March 13 pa. Sabi niya, China, manhid sa mga diplomatic protest o ano. Pero tayo, file ng file kasi baka pag ito nilatag na natin sa International Tribunal, magagamit natin yung mga diplomatic protest. At least documented. Pero ang China, ano yan eh, sa laulay. Mga bastos. Wala silang pakialam dyan. Kasi nga, napakalaking bansa nila. Feeling nila, napaka-powerful nila. No? Sige, ganyan ka lang ng ganyan. Hindi mo alam, baka wala kang kakampi, mag-isa ka o ano ka. Eh, di kukuyugin ka. Ang yabang itong mga to, lalo na sa kanilang mga ex-account, tuwang-tuwa pa sila. Wala sila talagang humanity, mga kababayan. They don't feel empathy at all. Better yet, mga walang apathy. O, ayun. Kaya nakakasar. Diba? Nakakagalit na mga kababayan. Paulit-ulit. Kaya wala eh. Kulang tayo sa kagamitan. Sabi nga nung Philippine Coast Guard si Gaban, dun sa hearing na yun pinabayaan po kasi. Pinabayaan. Alam niyo na ibig sabihin ng pinabayaan? Hindi nilagakan ng pondo. Mind nyo mga kababayan, ito singit lang natin. Sa ibang bansa, ang number 1 department na nakakuha ng budget, Defense. Defense. Nilalagakan nila ng pondo ang kanilang military, ang kanilang defense department. Di ba? Pinopondohan nila ang advancement of technology in terms of mga military.
bagong makagamitan. Kasi kailangan mo makahabol kung yung ibang bansa nagdi-develop eh. Iba pa tayo rin. Tayo, paurong. Wag! Bawal yan sa 1987 Constitution. Yung ating Constitution ay napaka-perfect. Huwag niyong gagalawin. Huwag niyong intindihin yung military. Pwede naman tayong manghingi ng mga surplus na lang. Yung mga donation ng mga, yung bang dinecommission ng mga barko, no? Yung mga hindi na nila kailangan, pabulok na, huwag niyo itapon, i-refurbish na lang namin. Ganon. Wala. Kaya nga sabi, pinabayaan. Coast Guard yan ha. Ang Coast Guard is civilian in nature. Wala sa military. Yan. Pinabayaan kasi. Iba ang inatupag. Ang number 1 department na may malaking budget ay ano? Departamento ni Tamilmil. DepEd. Pero punong-puno ng anomalya. Ang daming multo sa DepEd, kababayan. Pero yung mga multo, pinagkakakitaan pa. Yan, antibay. Pero pagdating sa ating defense, wala. Ngayon lang tayo humahabol. Tignan nyo ang mga barko ng China, naglalakihan. Pero yung mga barko natin, baka hindi mo nga makita sa mapa yan, sa taas. Uy, sino yun? Ano ba yun? Tinga ba yan? Di ba? Yung pala pag na-zoom na, ay, barko pala ng Pilipinas. Yung iba, nagdi-develop ng sariling mga kagamitan, pangdigma. Tayo, bili dito, bili doon. Hindi makagawa. Ang tatalino daw, ang huhusay daw ng mga Pilipino. Pero pag nakadevelop ng ganito, ayaw suportahan ng gobyerno. Kaya anong gagawin ng mga magkagaling na Pinoy? Daling ko sa ibang bansa. Pagdating sa ibang bansa, doon nagpakita ng kagalingan. Ayun, mabenta pa. Tapos bibilin natin, pero ang gumawa, mga Pilipino. Di ba? Ginago natin ang sarili natin. Ba't di tayo makagawa ng sarili nating barko? Ang daming pagawaan ng barko dyan. Dyan na lang sa Subic, sa Cebu, sa Ampa. Archipelagic country tayo. May mga ports tayo. Pero bakit hindi tayo makagawa ng sarili nating barko? Kasi walang pondo. Kasi walang mag-i-invest. Hindi. Iba eh. Iba yung gusto ninyo eh. Utang na lang tayo ng utang. Wag na yan. Hindi magagamit sa future yan. Ito ngayon, ano nangyari? Diba? Ang gagaling ng mga previous admin natin. Wag yan. Lagay nyo na lang sa DepEd yan. Ano nangyari? Bagsak ang resulta sa PISA. Wag yan. Lagay nyo lang sa DepEd yan. Pambili ng libro. Ano nangyari? Panoorin nyo isa nating video. Walang nabiling mga textbook. Congested ang mga eskwelahan dahil walang mga paaralang may tayo. Ang teacher nagrarant na. Nabibisit na. Ikaw ba naman magkaroon ka ng 50 na estudyante? Tapos ang iingay, ang gugulo, mag-isa ka lang, wala, mapupundi ka. Diba? Ito pa. Ano na Pangulong Bongbong Marcos? Ano na gagawin natin dito? Tinutuya ka ni Rocky. Magdi-declare ka daw ng martial law. Sabi niya. Ito si Rocky, papaniwalaan nyo ba yan? Sabi niya, nagpunta siya ng China habang nasa Germany ang Pangulo. Ano ginawa mo sa China? Nirepresentante mo ang Pilipinas? Sabi niya, para daw ayusin yung sigalot sa West Philippine Sea. Sino ka? Magkakaroon ka rin ng gentleman's agreement? Piling mo, presidente ka? Gung-gung. So yan po, no? Nagkaroon ng heavy damage na naman ang Unay sa Maypor. We will file a diplomatic protest. Antayin natin yung mga sasabihin ng mga mambabatas natin. Pero yung mga dutae, mga kampo ni Kibuloy, at mga pro-China, wala. Lalo na to. Ano lang sasabihin ito? Sige, panoorin nyo. Anong sasabihin niya? Ayan. Salamat kay Mami Pe. Bong Choy Lak. Kayo po, ano po inyong masasabi? Comment down below. And don't forget to like and share. Hope to see you on our next videos. Bye-bye. God bless.